Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa inshallah sirah, ito na nga yung mga huling bahagi ng Bay'atul Aqabah. Malapit na talaga maghijrah si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yun nga, nangako ang Ansar, sila'y mayroong kakayanan na protektahan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O kahit sa labanan, meron silang kakayanan. Yung nga masasabi natin, mas matindi ang experience ng Ansar kaysa sa Quraysh pagdating sa labanan. Kasi kagagaling lang nila dun eh. Kakatigil lang nila sa digmaan. At gustong-gusto talaga nila na pumunta sa kanila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para magiging pinuno nila na pangkalahatan ng Khazraj at ang Aus. Yun nga, kabilang dito yung sinabi ni Al-Bara bin Ma'rur na poprotektahan nila siya katulad ng kung paano nila prinotektahan ang sarili nilang mga pamilya at tinatanggap nilang bay'a kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sila ay mga mamdirigma at ito ay kanilang minanapa sa kanilang mga ninuno. So hindi lang sila mismo yung may experience sa labanan, pati mga ninuno nila. Siyempre habang tumatagal yung mga tao sa isang larangan, nadaragdagan yung kanilang kaalaman. Kasi minamana rin nilang kaalaman mula sa kanilang mga ninuno. Kaya ngayon mga negosyo na matatagal ng hawak ng pamilya, tumatatag kasi minamana ng anak yung negosyo at naiipon yung kaalaman. Diyan magaling yung mga inchik. Yung mga tawag nga nila generational wealth. So minamana ng mga anak yung negosyo, tapos napapaunlad nila ng napapaunlad. Pilipino hindi Mga Pilipino gusto nila nagsasarili ng landas. Kapag may negosyo yung magulang, gusto niya magsimula ng bago. Kasi gusto niya patunayan siya yung founder. May yung mga Pilipinong ganyan may sakit Gusto nila siya yung founder. Kaya ayaw niya ituloy yung negosyo ng magulang. Negosyo naman ng tatay ko, ayoko rin manahin kasi di naman kami close Tatay ko, lasenggo yun, babaero. Ayoko may kinalaman sa kanya Pero yung mga inchik, tinuloy-tuloy nila yung mga ganong negosyo na. Nandun lang sila sa isang linya. O kaya malihis man sila ng konti, related pa rin doon. Bawa yung tatay may pharmacy. Tapos siya nagtayo ng ospital. O related pa rin doon. Malaking bagay ito. Yung minana ng mga Ansar sa kanilang mga ninuno na husay sa digmaan. Ngayon nga, yung sumunod na bahagi at ta'kidu min khuturati al-bay'ah. Ang pagbibigay diin sa panganib na dala-dala ng bay'ah na ito. So, hindi ito basta-basta nga na bay'ah. Hindi lang sila nag-usap dito, nagpirmahan ng kontrata. O lilipat ako dyan tatayo ako ng bahay dyan. Bibili ako ng lote dyan. Hindi lang ganun. Kasama na nga rin dito yung ibinabala ni Al-Abbas na kung kukunin niyo si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kasama niya darating sa inyo yung mga problema na kinakaharap niya dito. Susundan siya. Susundan siya ng kung ano man ang pagsubok na pinagtitiisan niya doon sa Makkah. Kaya niyo ba? Pag ganun yung sinabi sa kanila ni Al-Abbas. Kaya nga, nagsalita na yung Ansar. وبعد أن تمت المحادثة حول شروط البيعة وأجمعوا على الشروع في عقدها قام رجلان من الرئيل الأول ممن أسلموا في مواسم سنة 11 وثاني عشر من النبوة. So, matapos yung pagtalakay doon sa mga bunod ng nubuwa, yung mga kondisyon nga nito, mga shurut, nagkasundo na sila sa magiging konklusyon nila. At
meron dalawang lalaki na tumayo na nauna ng nag-Muslim. Doon sa ika-11 o ika-12 na taon ng pagkapropeta ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nauna silang dalawang tumayo. Qama ahaduhuma talu al-akhar liyuakkida lil qawmi kuturatil mas'uliyah. Tumayo sila, yung isa tumayo tapos sinundan ng isa pa upang bigyang diin sa mga tao ang panganib ng pananagutan na papasanin nila. Hatta la yubayi'u illa ala jilliyatin minal amri. Nang sa hindi sila basta-bastang magbabaya. So hindi pa sila nagbabaya pa nito. Mga natalakay pa lang yung mga kondisyon, mga nilalaman nito. So pinagbigyan diin nila, huwag kayong magbabaya kundi malinaw sa inyo. Lalo na kung hindi ninyo kaya. Diba? Kasi minsan yung tao nga, nagdidesisyon siya ayon sa emosyon, yung bara-bara. Bara-bara lang, diba? Silbaw kung nadala lang sila ng emosyon, naawa lang sila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sige dun ka na lang, tas bandang huli, iiwan lang din naman nila, hindi nila kayang ipagtanggol pala. Wag na lang. Wag na lang. Kaya delikado, yung pagdidesisyon ng tao, batay sa kanyang emosyon. Kaya nga yung epektibong tao sa anumang larangan, hindi siya manhid eh. May emosyon, may emosyon pa rin siya, kumbaga. Nararamdaman niya yung lungkot, nararamdaman niya yung galit, pero hindi yun makakaapekto sa kanyang desisyon. Hindi yun makakaapekto sa kanyang desisyon. Di ba? Magagalit tayo sa kasamaan. Pero hindi naman ibig sabihin yun, magiging bara-bara tayo. Di ba? Gagawa tayo ng hakbang. Malinis na trabaho. Di ba? Malinis na trabaho. Hindi yung bara-bara lang. Waliyu'arrifa mada istidadil qawmi litadhiyah. So ngayon din, kinu-question nila yung kanilang nasyon. Kung yung kanilang, yung mga kababayan nilang Aus at Khazraj, ano yung kaya nilang isakripisyo para sa bagay na ito. At nakikita natin, kasi nangyari na ito, tababasa natin sa mga libro na pag-aaralan natin. Matindi ang kinahinatnan ng hijra ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dating Ansar, ang kalaban lang naman nila, sarili nila, di ba? Yung Aus at yung Khazraj. Ngayon, kalaban na nila pati Quraysh at lahat ng mga Arabo na galit kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, sinigurado nila. Kaya ta'akkada min dalik. Gusto nila siguraduhin lahat ng bagay nito sa kanilang mga kasama. Qala Ibn Ishaq, lamma ijtama'u lil bay'ati qala al-Abbas bin Ubadah bin Nadla. Nang nagtipon-tipon na nga sila para sa bay'a, sinabi nila Abbas bin Ubadah bin Nadla, kabilang sa mga Ansar, hal tadurun na alama ma tutabiuna o alama tubayiuna hadar rajul. Sabi niya, alam na ba ninyo, malinaw na ba sa inyo, naiintindihan ba ninyo kung para saan ang bayan ninyo sa tao na ito? Manililinaw nila. Lahat sila dito sang-ayon actually, pero yun nga, tinitiyak nila. Hindi basta-basta silang nagdidesisyon. Sinisigurado nila yung bagay na ito. Pare-pareho sila gusto nila. Pero nga, inaalis nila yung posibilidad na maaring may sumama doon para lang makisimpatya o dahil nadamay lang. Yung ngayong bandwagon, isa sa mga fallacy, logical fallacy. Merong mga tao sumasali sa mga bagay-bagay kasi ginagawa ng lahat eh. O lahat na nag-Muslim, magmumuslim na rin ako, tapos bandang huli, palpak pala. Hindi ganon. So ganito sila. Lahat sila gusto nila natanggapin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero sinisigurado nila sa isa't isa. Qalu na'am, sabi nila, oh. Qala innakum tubayi'unahu ala harbil ahmar wal aswad minan nas. Sige. Pero kayo ba? Nagbabaya ba kayo kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kayo makikipagdigmaan ng itim at puti? Kumbaga, sa lahat ng uri ng digmaan laban sa mga tao para sa kanya. Fa in kuntum tarawna annakum
idha hakat sa amwalakum musibatun wa ashrafakum katlan aslamtumuhu. Sige, kaya niyong makipagdigmaan sa lahat ng uri ng pakikipagdigmaan. Pero, kapag naubos ang inyong yaman sa pagdating ng sakuna at ang inyong mga pinuno lalo na ay mapapatay, anong gagawin ninyo? Isusuko ninyo siya? Isusuko ninyo siya? At nangyari nga ito, napatay yung kanilang mga pinuno na baga nalustay yung kanilang yaman, nagastos yung kanilang yaman sa landas ni Allah. Ngayon kapag mangyayari yun, mabigat na bagay na yun eh. O kapag nangyari yun, isusuko ba ninyo siya? Kung ganun lang din pala gagawin nyo, faminalan, di ba kanina si Al-Abbas yung nagsabi. So ito sila na yung nagsasabi sa isa't isa. Kung ganun lang din palang gagawin natin, faminalan, ngayon pa lang, fahuwa wallahi in fa'altum khasad dunya wal akhirah. Kapag ganun ang ginawa nyo, ngayon pa lang, kayo ay kahiya-hiya na sa dunya at sa kabilang buhay. Wa in kuntum tarawna annakum wafuna lahu bima da'awtumuhu ilayhi ala nahkatil amwal wa qatlil ashraf fakhuduhu. Pero kung kayo ay nakakakita na meron kayong kakayanan, natutuparin ninyo ang ipinanganyaya ninyo sa kanya. Kasi sila naman nag-aanyaya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kaya nila siyang protektahan. Sa kabila ng pagkakagastos sa inyong mga yaman at pagkakapatay sa inyong mga pinuno, di tuloy ninyo, kunin ninyo siya. Fahuwa wallahi khairud dunya wal akhirah. Kasi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pagdating niya sa inyo, ang pagtanggap niya sa kanya, ang pinakamainam na bagay sa mundong ito at sa kabilang buhay. Qalu. Sumagot na sila, nag-uusap-usap sila. Fa inna nakhuduhu ala musibatil amwali wa qatil ashraf. Kami ay tumatanggap sa kanya sa kabila ng katotohanan na maaring malulustay ang aming mga yaman at mapapatay ang aming mga pinuno. Dito binabanggit pinuno lang ha. Pero yun nga, nalaman naman natin. Kapag pinuno na yung napatay sa labanan, ibig sabihin matinding labanan talaga yun. Matinding labanan. So kahit ngayon, sa mga makabagong military, kapag tenyente na yung napapatay, koronel, matindi na yun. Matinding labanan. Madalas nasa likod lang yun eh. Madalas nasa likod lang yun. Ibig sabihin, umabot na yung kalaban doon sa kampo. O ano pa man. So, pinapakita nila worst case scenario sa anumang labanan. Worst case scenario. Famala na bidalika ya Rasulullah. Innahnu wafayna bidalik. Sabi nila, kukunin namin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kabila ng katotohanan na magagastos yung yaman namin at maaaring mapapatay ang aming mga pinuno. Pero kapag ginawa namin yun, o kapag nangyari sa amin yun, o sugo ni Allah, ano naman ang mapapala namin? Diba? Ano naman ang mapapala namin? Siyempre, alam naman natin, gagawin nila ito alang-alang kay Allah. Pero nililinaw nila ito sa isa't isa. Qala al-jannatu, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang paraiso. Qalu, absat yadak, fabasata yadahu, fabayauhu. So, sabi nila, sige, kung gayon, ilapit mong iyong kamay at sila nga ay nakipagkamayan kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mafi riwayati Jabir, tiniulat ni Jabir, fakumna nubayiuhu. Tumayo kami upang magbai'ah sa kanya. Fakada biyadihi As'ad bin Zurara. At naunang kumuha sa kanyang kamay si As'ad bin Zurara, yung kasama ni Mus'ab. Wa huwa asgaru sab'in. Si As'ad bin Zurara pala, pinakabata sa kanila. So bata pa si As'ad pala. Yung kasama siya ni Mus'ab bin Umair na nagdadawa. Siya daw yung pinakabata sa 70 na nandoon sa Bai'a al-Aqaba na ito na pangalawa. Pakala, Ruwaidan ya ahla Yatrib. Hinawakan ni As'ad yung kamay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero kinausap pa niya uli yung mga taga Yatrib. Sabi niya, sandali lang mga taga Yatrib. Inna lam nadrib ilayhi akbad al-ibil
illa wa nahnu na'lamu annahu Rasulullah. Sandali lang mga taga-Yatrib, hindi tayo naglakbay papunta sa kanya. Liban na lamang na nalalaman natin na siya ay sugo ni Allah. So pinagbigyang diin pa niya ito. Na nagbabaya sila hindi sa basta-bastang tao, hindi sa pangkaraniwang tao, bagkus ay sa sugo ni Allah. Wa anna ikhrajahu al-yawm mufaraqatul arabi kafatan. Wa qatla khiyarakum. Wa in taidukum as-suyuf. Fa imma antum tasbiruna ala dhalika fakhudu. Wa ajrukum Allah. Wa imma antum takhafuna min anfusikum khifatan fadaruhu fahuwa a'daru lakum indallah. Sabi niya, so nagbabaya tayo ngayon sa sugo ni Allah. Ibig sabihin niyan, tinatalikuran na natin ang lahat ng mga Arabo, magiging kaaway natin silang lahat, ng mga hindi pa nagmumuslim. Mangangahulugan din ito ng pagkakapatay sa pinakamainam ninyo na kalalakihan. At mangangahulugan din ito na tatamaan kayo ng mga espada, matataga kayo ng mga espada. Kaya, kaya ba ninyo yung pagtiisan? Kung gayon, tanggapin ninyo siya. Tuloy ninyo yung bay'ah. At ang gantimpala ninyo ay magbumula kay Allah. Pero kung kayo ay natatakot, hayaan na ninyo siya, iwan ninyo siya, dahil siya ay walang pananagutan kay Allah sa anumang gagawin ninyo na hindi pagtanggap sa kanya. Kayong may pananagutan, hindi siya. Pero nga natuloy din ang bay'ah. Natuloy din ang bay'ah. Wa ba'da ikrari bunudal bay'ah, wa ba'da hadat ta'kid, wa ta'akud. Bada'a akdal bay'ah bil musafaha. Sa pagkatapos ng pagpapatibay sa mga nilalaman ng bay'ah, at napagtibay din ang mga kondisyon ng bay'ah na ito, nagsimula na silang makipagkamay kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So yung bay'ah nila, isa-isa sila na nakipagkamay kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sabi ni Jabir, ba'dan haka qawla As'ad bin Zurara, matapos yung pagsasalita ni As'ad bin Zurara, faqalu ya As'ad amit anna yadak. Sabi ni As'ad, tanggalin mo yung kamay mo para sa amin. Ibig sabihin, bitawan mo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami naman ang makikipagkamay sa kanya. Kasi hawak niya yung kamay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, magbabayaan na siya. Tapos pinigilan niya yung mga taga-Yatrib. Sandali lang. Ganito muna, ganyan. Yung sinabi niya kanina. Kaya nga, sang-ayon naman lahat. Sabi niya, umalis ka na dyan. Kami naman ang magbabaya, inshallah. Wallahi, la nadara hadihil bay'a. Sumpa kay Allah, alisin mo na yung kamay mo, kami naman ang magbabaya. Sumpa kay Allah, hindi namin iiwan o tatalikuran ng bay'a na ito, wala nastakiluha. At hindi namin hahangarin kailanman na maputol ang bay'a na ito. So, ibig sabihin yung mga bay'a, meron ding validity. Meron ding validity. Kasi yung bay'a, kumbaga, dito sa pagkakaunawa natin sa bay'a, ano naman na kumbaga, habang panahon na ito. Pero dito tinutukoy nila, wala silang gusto na magiging nito, expiration date. Wala tong expiration date. O walang anumang mangyayari na magiging dahilan na tatalikuran namin ng bay'a kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, sabi nila, valid ito habang panahon, inshallah. Wahina idin, arafa As'ad, mada isti'dadil qawmi litadhiya fi hadas sabil wat ta'akkudi minhu. Wat ta'akkudu minhu. Yun nga, napagtanto ni As'ad na handang magsakripisyo ang mga tao para sa layuning ito at nakatitiyak na siya dito. Wa kana huwa da'iya al-kabir ma'a Mus'ab bin Umair. At siya yung nagsalita dito kasi nga siya yung kasakasama ni Mus'ab bin Umair habang sila ay nagdadawa. O bata pa siya, oo, pero mas naiintindihan niya yung mga bagay-bagay kasi nauna siya sa mga nagmuslim sa Ansar.
fakana huwa sabiku ila hadihil bay'ah. Kaya siya yung nauuna sa bay'ah na ito. Sinabi ni Ibn Ishaq, Fabanun Najjar, yaz'amuna anna Aba Umama, As'ad bin Zurara, kana awwalu man daraba ala yadihi. Sabi nung sa mga ulat, yung mga Banu Najjar daw ay nagsasabi na si Abu Umama, si As'ad bin Zurara, ang nauna talaga na magbay'ah sa kanila. Babada dalika, bada'atil bay'ah amatan. Pagkatapos ito, nagbay'ah ng mga tao ng pangkalahatan. Iniulat ni Jabir, fakumna ilayhi rajulan, fakada alayna al-bay'ah. At tumayo na raw sila pa isa-isa. At sila daw ay nagbay'ah na kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yu'tina bidalika al-jannah. Nang kapalit nito ay ang paraiso. So dito makikita natin sa bay'ah, hindi lang ang tao ang nangangako sa pinuno na magiging matapat siya sa pinuno, nasusuportahan niya ang pinuno. Ang pinuno, meron ding bay'ah, kumbaga sa kanyang nasasakupan. So ang bay'ah, mutual. Kaya nga palagi ko sinasabi, yung mga pinuno naghahanap ng loyalty sa kanyang mga nasasakupan. Pero dapat, supposedly, at marapat lamang, una at higit sa lahat, ang pinuno ang may loyalty sa kanyang nasasakupan. Hindi yung hiling-hiling lang siya ng loyalty. Tapos siya hindi naman loyal. Yan ang nangyayari sa mga pamumuno sa panahon natin ngayon. At yung pamumuno ng mga traidor. Pamumuno ng mga hindi naman karapat-dapat na mamuno. Ang pamumuno para lang sa kanilang kapakanan. Hindi para sa kapakanan ng kanilang nasasakupan. Yun nga. Naabuso yung batas sa atin sa Islam na hindi basta-bastang mag-aaklas ang mga tao laban sa masamang pinuno. Naabuso. Kasi nga, hindi naman waliul amar ang gagaangkin na parang waliul amar. Kala mo khalifa. Hindi pwedeng pupunahin. Ang daming drama. So ito yung katotohanan sa pamumuno. Makikita natin ito kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang pinakamainam na halimbawa, huwaran, modelo. Hindi yung kung sino-sino. Wa amma bay'atul mar'atain allataini shahadata al-waqa'ah fakanat qawlan. Meron silang dalawang kasamang babae at sila ay nakasaksi doon sa nangyari na yun na bay'ah. Nandun sila at sila ay nagbay'ah sa pamagitan ng pananalita. Walang pakikipagkabay sa kanila. Kasi nga, masafaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imra'atan ajanabiyatan qat. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi nakipagkamay kahit kailan sa sino mang babae na hindi naman siya maharam nito, alhamdulillah. So ganito nangyari yung bay'ah. Ito yung pangalawa at huli. Bago naghijrah si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siyempre, natukoy na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang magiging pinuno ng Madina. Ngayon sumunod na tatalakayin nila yung Ethna Ashara Nakiban. Yung dalawang magiging pinuno o 12 magiging pinuno ng Ansar. At ano na sila dito? Combined na sila. Yung Aus at yung Khazraj. Wabada ang tammatil bay'ah, talaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yaktaru itna ashara zaiman yakununa nukabaun ala qawmihim. Sa matapos daw na matupad yung bay'ah, humiling si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanila na pumili sila ng 12 pinuno nila. Na sila daw yung mamumuno sa mga tao. Yakfuluna al-mas'uliyata anhum fi tanfidi bunudi hadihi al-bay'ah. Sila raw yung 12 na ito magkakaroon ng pananagutan sa pagpapatupad sa mga nilalaman ng bay'ah na ito. Sila'y magtitiyak na matutupad ang bay'ah. Faqala al-qawm akhriju ilayya minkum Ithna Ashara Nakiban. Sabi niya,
Palapitin ninyo sa akin ang 12 tao ninyo na magiging pinuno, liyakuno ala qawmihim bima fihim. Nang sa gayon ay makikilala siya ng mga tao. At na mangingibabaw sa kanila sa usapin na ito, inshallah. Fatamma ikhtiyarihim fil hal. At agad-agad nakapili yung mga muhajirin, yung mga ansar pala. At agad-agad nakapili yung mga ansar. Kasi sila naman, bago pa itong bay'ah, bago pa man nila nakilala si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meron na silang hierarchy. Di ba, lalo na galing pa sila sa digmaan. Sa digmaan, mas kilala nila yung ugali nila. Nakikita nila yung ugali ng isa't isa. Kung sino yung mainam, sino yung karapat-dapat. Siyempre, maaring nagiging pinuno din sa kanila yung pinakamayaman sa kanila o yung pinakamatalino. So mula doon, pinili nila yung 12. Wakano tis'atun minal Khazraj wa thalathatun minal Aus. Siyam sa Khazraj at 3 naman sa Aus. Kasi mas maliit naman talaga yung Aus kaysa sa Khazraj. Pero nga, isipin natin, kung ganito yung ratio ng Aus at Khazraj, di ba? 1:3. Di ba? Tapos yung Aus nakikipaggera pa sa Khazraj. Hindi rin basta-basta yung Aus. Di ba? Hindi rin sila basta-basta. So, maaaring ganito yung nangyari kasi yung ratio nila, 3 beses mas malaki yung Khazraj kaysa sa Aus. Pero ngayon, may isip natin, kung ganun pala kaliit yung Aus, kung ihambing sa Khazraj, tapos ay kipaggera sila laban sa Khazraj, matindi nga yung Aus. Matindi rin yung Aus. Hindi sila basta-basta rin. Dito yung mga lang, pangkaraniwang sangganoy nakikipag-riot sa gabi, sa tondo, nakikipagbatuhan lang ng bote. Hindi sila yun. Mas matindi pa sila dun. Kaya doon sa Khazraj, si As'ad bin Zurara, si Sa'ad bin Rabi, yung iba rito hindi natin masyadong kilala Pero yung iba dito, notable na ng mga sahaba. Si Abdullah bin Rawaha, yung kasama doon sa namatay sa Mu'tah. Rafi' bin Malik, Al-Bara' bin Ma'rur, Abdullah bin Amr bin Haram, Ubadah bin As-Samit, si Sa'ad bin Ubadah, tapos si Al-Mundir bin Amr. So, siyam sila. So, yung 3 ng Aus, si Usayd bin Hudair, Sa'ad bin Khaytamah, at Rifa'ah bin Abdul Mundir. Walamma tamma ikhtiyari haula'in naqaba, akhada alihim nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mithaqan akhar bisifatihim ru'asa'u mas'ulin. Pagkatapos sa pagkakahirang sa kanila, sa itong 12 na ito ay tinipon pamuli ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil sa kanilang pananagutan. So nagkaroon pa uli sila ng pag-uusap at pagpapatibay para sa kanilang mabigat na pananagutan. Sabi niya sa kanila, antum ala qaumikum bima fihim kufala. Kayo sa inyong mga kababayan ay mga kufala. Kufala, di ba yung kafil sa Saudi, di ba? Yun yung kahulugan ng kafil, may pananagutan. Hindi basta-bastang amo yun. Kumbaga kafil, protector. Yung tao na pupunta sa'yo para magtrabaho, poproteksyonan mo. Kaya tawag sa Saudi, yung mga employer, kafil, ang tawag sa kanila. So, ibig sabihin sila, may pananagutan doon sa kanilang mga tao na matutupad ng bay'ah, inshallah. So kayo daw ay mga kufala, kakafalatil hawariyina li Isa ibnu Maryam. So kayo may mga pananagutan, katulad ng mga hawariyun ni Isa ibnu Maryam, katulad ng mga disipulo. Sakto 12 din sila. Diba? 12 din sila. Wa ana kafilun ala qaumi. At si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam naman ay kafil daw para sa kanilang lahat, sa kanyang nasyon. Ya'ni al-muslimina. Ibig niya sabihin ng mga Muslim sa pangkalahatan, qalu na'am. Sabi nila oo. At yun nga, tinatanggap nila ang bay'ah na ito. Alhamdulillah. Kaya nga, pagkatapos ng bay'ah na ito, malapit na. Malapit na yung paghihijra ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Ngayon pa lang nakakaramdam na tayo ng ginhawa, kumbaga, para kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero marami pa ibang nangyari.
Marami pang ibang nangyari. Halimbawa dito nga nangyari yung meron daw sumigaw doon sa Makkah. Sumigaw, malakas na boses, narinig ng marami. Narinig daw marami. At sinasabi ng boses na ito na meron daw sasalakay sa kanila na mga kalaban na nakipagkampihan kay Mudammam. Narinig na sumisigaw mula sa bundok. Parang maalingaw-ngaw lang. Merong sumisigaw. Kaya yun yung ano nga, si Satanas mismo na nagbababala sa Quraysh kasi nabalitaan niya yung bay'ah eh. So binababalaan niya yung Quraysh tungkol dito. At iba pa mga nangyari sa pagitan nito at pagitan ng hijrah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tutuloy natin ito insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.